panawagan ko sa iyo, Chairman George Garcia. Maglagay ka lang doon sa Annex B ng Resolution 11098. Sabihin mo lang doon isang sentence. Huwag i-connect sa internet ang automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Period. Wala nang iba. Walang mawawala sa mga botante, walang mawawala sa COMELEC. Napakalaking question po, bakit ayaw ninyong gawing ito? Walang ibang paliwanag, alam nyo na ang sagot. So nakikiisa po tayo ngayon sa grupo na Nakikiisa po tayo sa grupo ni Father Robert Reyes para sa isang tapat na eleksyon ngayong 2025. Sir, pa-explain lang. Yung sabi na kumbaga, wag i-connect doon sa may internet yung habang inaano yung process. Bakit po, attorney? Kasi kailangan nating i-assume na ang mga automated counting machines ay corrupted on the election day. Hindi natin sinasabi na corrupted or hindi. Pero bilang isang eksperto ng IT, kailangan lahat i-minimize natin ang lahat ng opening para madaya ang eleksyon. Wala namang mawawala sa atin kung disconnected sa internet yung voting machines on election day, hindi ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino. Kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino mang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa niya na yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, wag nating i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. per se yung paggamit ng automatic counting machine, hindi ho kayo tutol doon? Hindi ako tutol doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng IT, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, election. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito. Merong kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng naobserbahan natin, na kahinaan na pwede nating itama, pwedeng itama natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang, ayoko lang magkalat ng, alam mo, ng mga intriga, bakit ayaw ninyong gawin? So, attorney, ibig sabihin ba dito, hindi pa ganon ka-solid yung teknolohiya ng Miro Systems para maiwasan ng ganitong klaseng maaaring pandaraya sa mismong araw ng election? Hindi lang Miro Systems. Actually, kapag pinag-uusapan natin ang security ng mga computer systems, kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa COMELEC. Ina-acknowledge natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yun masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa COMELEC ngayon, COMELEC, kahit hindi ka IT, kahit hindi ikaw yung nag-develop ng Miro Systems, ang gawin mo lang is huwag mong i-connect sa internet para hindi ma-take advantage yung vulnerability ng automated counting machines. Attorney, mag-iba lang po ng konting tanong. The COMELEC filed a complaint against you. Meron na pong subpoena or summon na nakarating po sa inyo. Ano pong paghahandang ginagawa niyo po to answer the complaint? Alright, thank you so much. So far, ang development pa lang ay yung nangyari noong Friday. At ang ginawa nila ay naglabas sila ng press release at nag-file sila ng complaint. Hindi ko pa nare-receive yung complaint pero nakita natin yung screenshot sa Facebook at ang nakikita doon, nag-file sila sa akin ng Article 154 in relation sa cybercrime. Kasi nagawa siyang over the internet. Yung Article 154 ay hindi yun cyber libel tulad ng sinasabi ng iba. Yun ay unlawful publication, unlawful utterances. Itong provision na to ng Revised Penal Code ay napaka-obscure. Walang nasasampahan ng kaso under sa provision na ito. Pero somehow nakahanap ng provision ang COMELEC
na mag-prosecute ng isang tao dahil sa isang fake news, kunwari. Kasi ang elements ng crime na ito ay nagbibigay ka ng false news or fake news na maaaring that will endanger public order, di ba? Pwedeng pasokin, di ba? Baka kung sakasakali, first time tayo dyan, tayo magiging case sa Supreme Court kung matutuloy ang kaso na yan. At sabi rin nila dun sa press conference, magsasampa rin sila sa akin ng disbarment sa Supreme Court, tatanggalin rin nila ako ng lisensya bilang CPA sa PRC, at magsasampa pa sila ng isang election offense din under Election Code 881 at ang provision na yun is I think 261 Z11 at parang pang fake news din yun, at ang sinasabi lang doon mas specific, spreading false information that may disrupt the process of elections.